Hello, magandang umaga. Magandang umaga sa mga bisita at sa bawat isa. And of course, Merry Christmas and Happy New Year. Pwede bang batiin mo saglit ang iyong katabi ng Happy New Year? Yan, ano? Samantalahin natin yung pagkakataong yan. Yan, ano? Sapagkat darating na po ang bagong taon, yan po ang somehow ay pag-uusapan natin ngayong hapong ito, no? Ngayong umagang ito, by the way. Alright. Pag sinasabi pong bagong taon, siyempre, naaalala po natin, malapit na naman ang pasukan. Tama po ba? Pasukan ng trabaho, eskwelahan, at pag sinabing pasukan, no, lalo na po yung babasok na bagong taon, ay hindi rin natin makakalimutan ang salitang baon. Yan, ano? Familiar mo ba kayo, mga kapwa Pinoy? Meron mo bang foreigner dito? Hindi ho yan baon. Ano? It's baon. Yan. Pag pinag-usapan ang baon, siyempre, marami tayong iniisip na kailangan natin. Maliban sa dadalhin natin na personal belongings, kung saan ka man pupunta, saan ka man papasok, ang hindi po nawawala ay, of course, yung baon na tinatawag na pack lunch. No? Yan. Gusto niyo ba ng ganyang klase ng baon? No? Mura lang po yan. Hindi ko alam kung saan nabibili. Pero yung karaniwang baon ng isang karaniwang Filipino ay ang sumunod na slide, yan, no? Yung hindi nagmamaliw na pack lunch. Alright, pinag-uusapan po natin ang baon, lalo na po ngayong papasok ang taong 2015. Ang pag-uusapan natin ay, ano ba ang ating ibabaon mula sa 2014 patungo sa 2015? Sa dinami-dami ng pwede nating dalhin, ano kaya ang pinakamainam na dalhin ng isang Kristiyano o ng isang tao o ng isang Filipino sa papasok na taong ito na ating biruin nyo, napakabuti ng Panginoon, ano? Aabutin po natin ang taong 2015. Kaya kailangan natin itong paghandaan. Of course, marami po tayong pwedeng dalhin, pero ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kung ano ang mga dapat nating tanggapin mula sa ating Panginoong Diyos. Bago po natin basahin ang mga susunod na talata, pwede bang anyayahan ko ang bawat isa na yumuko at tayo po'y manalangin? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sapagkat binigyan mo kami ng bagong lakas at buhay upang maranasan namin ang kabutihan mo, Panginoon. Sa nakalipas na taon, Panginoon, kami ay pinakita mo, Panginoon, ang iyong katapatan. Binigyan mo kami ng kalakasan, binigyan mo kami ng karunungan, Panginoong Diyos. At totoo naman na hindi mo kami iniwan o ni pinabayaan man, Panginoong Diyos. Kaya sa darating na taon, Panginoon, bigyan mo kami ng wisdom. Ano ba ang aming dadalhin na nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos? Gabayan mo po ang bawat isa sa amin, bigyan mo kami ng wisdom as we study your word in Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang ating Panginoon, siyempre ang ating basis, nang siya po ay aalis dito sa lupa, of course tapos na ang Pasko at natupad na po niya ang kanyang misyon at siya po ay ipapako na sa krus, no? At sa mga huling sandali ng kanyang buhay dito sa lupa, siya po ay nakikipag-usap sa mga disipulo. Ano ang importanteng bagay na iniiwan niya sa kanyang mga disipulo na dapat din naman nating maunawaan, na dapat din natin namang makamtan, lalo na ngayong papasok ang bagong taon. In John chapter 14, verse 27, "Peace I leave with you, my peace I give to you." Napakaganda ng sinasabi ng Panginoon. As He leaves His disciples and He would be going back to heaven. Of course, dadaanan niyo muna yung pagkakapako sa krus. Hindi po siya nag-iiwan ng ano pa mang bagay.
ang iniiwan niya ay ang kapayapaan sa kanyang mga anak, sa kanyang mga disipulo. At ito ang dala-dala ng mga disipulo sa mga susunod na sandali ng kanilang buhay. Bumalik na ang Panginoon doon sa langit, pero ito ang kanilang nakamtan hanggang sa dulo ng kanilang buhay, at ito rin ang ipinapasa sa mga taong kanilang nakakasalamuha. Tuloy po natin. As the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Maybe some of us would be facing another year of our life, year 2015. Maybe some of us are facing difficulties. Maybe some of us are facing great challenges. Maybe some of us are so afraid and scary what would come dito po sa darating na 2015. Pero ang sabi ng Panginoon, manatiling mapayapa ang inyong puso. No? Manatiling yung inyong puso ay hindi nababalisa o hindi nababahala o hindi nagagambala, sapagkat iniiwan ko sa inyo ang inyong kapayapaan. So, ano ang ating dadalhin sa 2015? Ito po yung ibinibigay ng Panginoon, yung kapayapaan. Now, fast forward. Umakyat na po ang Panginoon doon sa langit, at ang mga disipulo na po ang nagpapahayag ng mabuting balita, ang nagtuturo sa mga bagong miyembro ng iglesia. Minsan ay sumulat ang Apostol Pablo sa mga Thessalonians, and as he end his letter, ito po ang kanyang mga binitiwang pangungusap. In 2 Thessalonians chapter 3, verse 16, now may the Lord of peace himself give you peace always in every way. The Lord be with you all. So it is very important na ang mga tinuturuan ng mga disipulo ay mayroon itong kapayapaan na hindi malirip ng sanlibutan. No? At ito rin ang gustong iiwan sa atin ng ating Panginoon. At ito rin ang gustong dala-dala natin as we come forward dito po sa nalalapit na bagong taon ng ating buhay. No? Maaaring marami kang dala-dala sa iyong sarili. Pangarap, pagtatayo ng panibagong buhay, panibagong bahay, panibagong sasakyan, o panibagong career move. No? Pero ang gusto ng Panginoon, anuman ang iyong gawin, saan ka man pumaroon, dalhin mo ang kapayapaang ipinagkakaloob ko sa iyo. No? When we talk about peace, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ano ba ang ibig sabihin ng Biblia when the Bible talks about peace? In Galatians chapter 5, ito po ang sinasabi ng verse na ito, in verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. No? Ito palang kapayapaan ay ito ay ang nagkakaroon lamang pala talaga nito ay ang taong mayroong ugnayan sa ating Panginoong Diyos. No? Ito po yung tao na somehow ay tumanggap kay Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanyang buhay. Kaya hindi ito mauunawaan ng mga taong walang Jesucristo. Amen ba tayo ron? This kind of peace na ibinigay ng ating Panginoon ay wala ang mga taong walang Kristo. Bakit kamo? Sapagkat tayo na tumanggap nito, nauunawaan natin that whatever happens, no? Na anuman ang mangyari sa atin, na ikaw man ay malugmok, na ikaw man ay matalo, na ikaw man ay mabigo, alam mong sa dulo ng iyong pakikipaghamok ay mayroon pa ring tagumpay na ibinibigay ang Panginoong Diyos sa kanyang mga anak. Yan ang kapayapaang hindi natin pwedeng talikuran. Amen ba tayo ron? Ano? At peace, paano ito makakamtan? Ano? Paano ba ito nagkakaroon ng isang tao? No? Of course, there are many kinds of, there are three types of peace na pwede nating pag-usapan. Ano? The peace that we have in God, the peace between us, no? May relasyon ka nga sa Panginoon, pero
Kagalit mo naman ang iyong asawa, kagalit mo naman ang iyong kaibigan, kagalit mo naman ang iyong kamanggagawa. Ang hirap naman nun, And the peace na gusto nating pag-usapan ay yun pong kapayapaang nagmumula sa ating Panginoon. Ito yung hindi pwedeng maungkat o hindi pwedeng matanggal ng sino mang tao o ng anumang circumstances ng ating buhay. Paano ito makakamtan? Unang-una, tingnan po ninyo. This fruit of the Spirit na ating pinag-uusapan, medyo ito po ay very confusing. Bibigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa. Alam niyo sa pagwawakas po ng taon, marami pong nag-asawa. Tama po ba? Marami pong nagpapakasal at sa darating na taon, marami pong nagpapakasal. At pag sila po ay tatanungin ninyo, pare, bakit gusto mo na mag-asawa? Alam mo, magandang sagot niya, kasi gusto ko nang lumagay sa tahimik. Gusto ko na ng kapayapaan. Are you following? Yan po yung ating mga linya na naririnig sa mga kadalagahan at sa kababaihan na gustong, sa mga kabinataan na gustong mag-asawa. Sapagkat gusto ko nang lumagay sa tahimik. Gusto niya ng kapayapaan. Sino ba naman ang ayaw ng kapayapaan? And then as time passes by, makikilala ng babae si lalaki at makikilala ng lalaki si babae. Yung babae pa lang kanyang pinakasalan ay isang bungangera, akala niya ay sweeta, bungangero pala, at yung lalaking kanyang napangasawa ay batugan pala, puro forma lang. And then later on, pag kinausap mo, bakit kayo maghihiwalay? Nagpiplano na maghiwalay. Sapagkat gusto ko ng kapayapaan. Do you follow? Napakailap, tila baga napakailap ng kapayapaan, tila baga napakahirap maunawaan. Ito po ay sa common na pangyayaring mag-asawa. Tingnan po natin ang mga historians. It was Aristotle. Kilala niyo po si Aristotle. Hindi po Aristotle. Hindi yan na totol. Sabi niya, nabuhay po siya before Christ. Ang ganda ng kanyang binitiwan patungkol sa peace. Make war in order to live in peace. Parang confusing. Bakit ka makikipagdigma para magkaroon ng kapayapaan? Siyempre, kailangan mong talunin ang iyong kaaway. Parang ang hirap makamtan ng kapayapaan. Kailangan mayroong may magsakripisyo. Kailangan mayroong masaktan. Kailangan mayroong mamatay. It is that kind of peace na pinag-uusapan natin ay hindi po yan ang gustong ibigay ng Panginoon. Ang gustong ibigay ng Panginoon ay yung kapayapaang hindi maunawaan ng sanlibutan. Ito po yung kapayapaan na hindi mo kailangang makipagdigma sa iyong kapwa para makamtan mo ang kapayapaan. Hindi mo ito makakamtan sa pag-aasawa o sa hindi pag-aasawa o anuman ang iyong sitwasyon sa buhay. Makakamtan mo ito kapag ikaw ay nasa piling ng ating Panginoon. Amen po ba tayo doon? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Yung iba parang ayaw po malakpak. Makakamtan natin ito sa siguro iniisip nyo rest in peace. Hindi ho yun. Malayo pa ho yun. 2015 pa lang tayo. Medyo nakakalito nga kung paano makakamtan. Alright, gusto ko lang magbigay ng isang magandang reminder. Peace that we are talking about is not a gift, but it is a fruit, fruit from the Spirit. Ito po ay bunga at hindi po ito regalo. Pag sinabi pong regalo, ito po ay ibinibigay ng nagre-regalo. Sa nakalipas na Pasko, kung ikaw ang binigyan, wala kang choice. Tatanggapin mo lang. Pero kung ikaw ang magbibigay, may choice ka. Kung sino ang bibigyan at ano ang iyong ibibigay. And even in the book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 12 verses 8 to 10. Ito po yung bunga ng banal na espiritu. Inilatag po natin diyan. Yan po ay hindi, or should I say, yan po ay regalo, biyaya ng banal na espiritu nang tayo po ay ma-born again,
Some of us, binigyan ng word of knowledge. Some of us, binigyan ng wisdom. Some of us, binigyan ng prophecy. Yung iba dyan, maraming regalong natanggap. Yung iba dyan ay isa lang. Yung iba, dalawa. Yung iba, tatlo. But these are the gifts. Ito po ay nagmumula sa Panginoon. Ibinibigay niya kung sino ang kanyang maibigan. No? And in 1 Corinthians chapter 12, verse 11, it is the one and only Spirit who distributes all these gifts. He alone, God, decides which gift each person should have. So, nasa kapangyarihan na nagkakaloob kung kanino niya ito ibibigay at kung ano ang kanyang ibibigay. Nasusundan niyo ho ba ako? Dinidistinguish lamang po natin yung bunga mula sa regalo. Ang peace ay bunga ng banal na espiritu. Yung fruit, it is the result of what you have sown or done. Yan. Yung iyong pagpapagal, magkakaroon ito ng resulta. Magkakaroon ito ng bunga. Sino po rito sa nakalipas na Noche Buena ay nakatikim ng buko salad? Meron ho ba? Akala ang haba ng aking biniting salita. No? Buko salad pala. Naalala niyo pa ba ang lasa nito? Hindi ba napakasarap? Alam niyo ho, nung ito po ay ating kinain, hindi ho yan biglang lumabas na lamang no? sa iyong hapagkainan. Ito po ay may pinagmulan, puno. No? Ito po yung pinagkakakain mong prutas, no? Whether ito po ay buko, whether ito po ay pinya, or kung ano paman, yan po ay nanggaling sa isang puno. No? Ito po ay naging bunga. Meron pong nagtanim, meron pong nagpagal. Ganon din po ang bunga ng Espiritu, yung kapayapaan na gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. Kailangan mo pala itong pagsumikapan. No? Ito pala ay, pwede pala itong mapabayaan mula sa iyong mga kamay. No? Bagamat meron kang security, kung meron ka nito, pero ito ay pwedeng humulagpos sa iyong mga kamay. No? At paano natin ito makakamtan? Yan. Paano natin ito madadala sa 2015? Paano natin itong kapayapaan na ito ay hindi huhulagpos sa iyong palad? Well, siyempre, ang Biblia po ang sasagot sa ating pinag-uusapan at itatali po natin yan sa ating pong mga na-observe, sa ating pong mga karanasan. Ano ho? How do we get this kind of peace that God is giving us? Well, number one, a Christian to have or to get this kind of peace that God is giving is we have to walk in the Spirit. Sapagkat ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng bunga nito, no? Ito po ay bunga ng banal na Espiritu. Kailangan lagi nating kasama ang Santong Espiritu kung saan man tayo magpunta. Kung saan man nagtungo ang banal na Espiritu, tayo po ay naroroon. In Galatians 5:16, I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Yan. Ang isang sa mga dahilan kung bakit yung kapayapaang natanggap ng isang born-again Christian ay humuhulag po sa kanyang mga palad ay kapag siya po ay nagsimulang humulagpos or humiwalay sa banal na Espiritu at nagsimulang gawin ang itinatadhana o ang ginagawa ng lust of the flesh. Yung tawag ng laman sa iyong puso, no? Ano ba yung lust of the flesh? Ano ba yung tawag ng laman, yung pita ng laman? Well, ininisa-isa po yan ng Biblia in Galatians chapter 5 verses 19 and 21. No? Bago ko po basahin ito pong lust of the flesh, no? Yung works of the flesh na sinasabi ng Biblia, na hindi dapat nasa sa atin as we walk in the Spirit. Tingnan po ninyo, no? Kapag ikaw ay tumanggap kay Jesucristo, kapag ikaw ay gustong, you want to please the Lord
in one time, and then another day, meron kang pinufulfill sa yung in the works of the flesh. You know, it would be struggling on your part. Yung kaliwang kamay mo hinihila ng Santong Espiritu, yung kanang kamay mo hinihila ng lust of the flesh. Hindi mo nga matatagpuan ang kapayapaan ay pinibigay sa iyo ng ating Panginoong Diyos. And what are the works of the flesh? In verse 19, now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, which means ito po ay yung kahalayan. Tingnan po ninyo, kahit na ikaw ay na-born again, kahit na ikaw ay tumanggap kay Jesucristo, alam mong pupunta ka sa langit, inalis ka na ng Panginoon sa daan ng papuntang impyerno. Pero kapag uwi mo sa bahay, ang dadatnan mo sa bahay ay ang babaeng hindi mo naman asawa, hindi ba parang pinipilas ang iyong puso? Hindi mo nga matatagpuan ang tunay na kapayapaan, kapatid. Papasok ang 2015, uuwi ka na naman sa iyong asawang hindi mo naman pala asawa, Ang bigat noon. Kung ikaw ay papasok sa 2015, babalikan mo na naman ang dati mong trabaho. Pagkatapos gusto mo ng kapayapaan mula sa Panginoong Diyos. That kind of peace will elude from your hand. Kung patuloy ka pa rin manlalamang sa iyong kapwa, kung patuloy ka pa rin mandadaya ng iyong timbangan, hindi ka mapapanatag, mawawalan ka ng kapayapaan, hindi mapapanatag ang iyong 2015 and the years to come. Ano pa po yung sumunod doon? Idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies. These are the works of the flesh. By the way, gusto ko lang pong banggitin yung sorcery. Alam niyo dahil yung kapayapaan, napaka-elusive, marami pong tao hinahanap ito sa iba't ibang pamamaraan. They find it, they would look at it sa pamamagitan ng pagyo-yoga. Alam niyo pa yung yoga, a part of it, nabasa ko po, ito po pala ay emptying your mind. Emptying of your thoughts as you meditate on something. Hindi po kapayapaan ang ibinibigay noon. Sa dulo po ng binabasa ko, you can verify that. Hindi ko lang nakuha yung aking reference. Ito pala ay somehow sorcery or witchcraft. With all due respect to those who are practicing yoga, you can verify that. Hindi ho natin doon matatagpuan. Kaya pag nag-yoga ka, tapos sasamba ka sa Panginoong Diyos, parang there is something wrong. There must be something wrong in your heart. Merong battle within yourself. Amen po ba tayo ron? Ano po yung sumunod doon? Envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I told you in the past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Tumanggap kay Jesus, nagkaroon ka na ng kapayapaan, pero ito pa rin ang iyong ginagawa, yung kapayapaan na yan ay mawawala sapagkat alam mo ang dulo ng iyong ginagawa ay impyerno pala. You will never inherit the kingdom of God. Pero ang mga Kristiyano, ang mga totoong Kristiyano ay tinalikdan na ang lahat ng mga gawa ng laman, kaya tumanggap tayo ng kapayapaan, pupunta tayo sa langit kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba tayo doon? Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat ito ay bunga, sapagkat ito ay resulta ng pagpapagal. Number 2, how do we get peace? We have to seek and pursue. Hanapin at habulin ang kapayapaan. First Peter chapter 3 verse 11. He must turn from evil and do good. He must seek peace and pursue it.
So kailangan palang habulin, kailangan palang hanapin ang kapayapaan na ito. Kapayapaan sa kapwa. Live peaceably with all men. Hindi pala po pwedeng tama ang relasyon mo sa iyong Panginoong Diyos, pero meron ka namang kakagatan sa iyong kaministeryo. Meron ka palang hindi kakapansinan. Pambihira, biruin mo, papasok na ang 2015. Parang kailan lang, 1985. Tandang-tanda ko pa yon. Ito 2015 na. Meron ka pa rin kagalit. Meron ka pa rin hindi kapansinan. Ano ho? Ang sabi ng Panginoon, gawin mo ang iyong dapat gawin na mabuhay na kasamang na mapayapa kasama ang iyong kapwa mananampalataya, and even ang iyong mga neighbors, and even ang iyong mga kaibigan. Siguro habang sinasabi ko ito, pambihira, Brother Ray, paano yun? Paano kung mali ang kanilang ginagawa? Makikisama ba ako? Paano kung ang aking boss ay gumagawa ng hindi tama sa akin? Well, sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 14, make every effort to live in peace with all men. Whether he is Christians or non-Christians, kailangan nating mamuhay ng may kapayapaan. But, sabi rito, and to be holy, without holiness, no one will see the Lord. Kailangan nating makisama, kailangan nating magkaroon ng kapayapaan among ourselves, among fellow believers and non-believers, but no compromise. Amen? Sapagkat ang kapayapaan ay makakamtan sa paghahanap ng, wala kang kaaway, but without compromise. Kung dadalhin ka naman niya sa kasamaan, kung dadalhin ka naman niya sa kahilayan dahil ikaw ay nakikisama, diyan humihinto ang iyong pakikisama sa iyong kapwa. Sapagkat ang tunay na dapat pakisamahan ay ang gumagawa lamang ng ayon sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba tayo? Doon mo makakamtan at ma-enjoy ang kapayapaang ibinibigay ng ating Panginoong Diyos. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Handa na ba kayong dalhin ito sa 2015? Meron pang isa. No? Number 3, do not be anxious about anything. No? Tinanggap natin ang kapayapaan, tinanggap natin ang ating Panginoon, tinanggap natin ang lahat ng assurance ng Diyos. But somehow, on a daily basis, nakikita po natin ang ating sitwasyon, nakikita natin ang ating pangangailangan, nakikita natin napakahirap maabot ang ating ambisyon. Dahil dito, yung kapayapaan na gustong ibigay ng ating Panginoon ay it becomes elusive once again. Kaya ang sabi ng Panginoon in Philippians chapter 4, verses 6 and 7, do not be anxious about anything. Ano kayang bagay na yon na nagbibigay sa iyo ng pagkabalisa? Kawalan, kasama yan sa listahan. Paghihiwalay, kasama yan sa listahan. Sabi ng Panginoon, huwag kang mabalisa sa mga ganyang bagay, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Alam ng Diyos kung kailan mo kakailanganin ang iyong pangangailangan. All you have to do is to make request to your God. And do not be anxious about such thing. Do not be anxious, meaning learn to reject negative thoughts. Baka meron ka pang grudges sa iyong kapwa na merong sumalbahe sa iyo. Forgive him. Forgive that person. Pero wag ka lang papaulit. Kung sinalbahe ka, patawarin mo siya. Pero you have to be wise enough na wag na siyang makaulit sa ginawa niyang pananalbahe sa iyo. Nasusundan niyo po ang ibig sabihin. Kung ikaw ay nabigo, well, sino ba ang hindi nabigo? Sino ba ang hindi nag-fail sa buhay? Learn from that failures and move on.
Verse 7, and the peace of God. Pag nireject mo ang lahat ng negative thoughts, you are no longer anxious about anything and you are presenting everything to God instead. Yung kapayapaan ng Panginoon, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ito po yung mag-iingat sa iyo para tumawid patungo sa 2015, manatiling malusog at malakas. Hindi lamang ang iyong pananampalataya, kundi maging ang iyong physical aspect of life. Bakit physical aspect? Ano ho? Yun palang ating pagkakabalisa, yun palang ating pagkakabahala, masyado kang maraming iniintindi sa buhay. Medically, nagpuproduce pala ito ng toxins sa ating katawan. Susundan niyo ho ako. Ayaw ng Panginoong Diyos sa iyo. Ang gusto ng Panginoon, hindi ka lamang malakas sa iyong pananampalataya, malakas ka rin sa iyong pangangatawan. Amen po ba tayo doon? Ang galing ng Panginoon. Yun ang gustong mangyari ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pwede ba nating minsan papalakpakan ng Panginoon? Hallelujah. And then finally, number 4, practice God's principle. Natutunan mo na ang lahat ng ito. Philippians 4:9, whatever you have learned or received or heard from me. Did you get it? Not me alone, but from the Word of God. Or seen it me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Ang ganda po ng twist. Kanina hinahanap natin ang kapayapaan. Pero kapag sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, hindi lamang kapayapaan ang ibibigay, kundi yung Diyos ng kapayapaan ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Yung pinagmumulan ng kapayapaan, ito ang kasama natin. Kaya pala, walking in the Spirit. As we obey Him, as we abide in God, God of peace will be with us. Peace is not the absence of troubles. Troubles will come. Troubles will go. But the presence of Christ, doon po natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Amen po ba tayo doon? This morning, if you are very determined, if you have decided, God, gusto ko pong makamtan yung kapayapaang ipinagkakaloob mo. Gusto ko pong gawin ang aking bahagi para magkaroon ng bunga ng kapayapaan ng aking puso at ito ang aking dadalhin sa bagong taon. And if you are that person who is very determined, pwede ba kitang ayayahan pumunta sa harapan? Ang dadalhin natin sa year 2000 ay ang kapayapaang ibinibigay ng Panginoon. Kusikayarabakan. And if you are that person, God, salamat sa pabaon mo ngayong 2015. Yung kapayapaang hindi maunawaan ng aking kapitbahay, Panginoon. Yung kapayapaang hindi maunawaan ng aking mga kasama sa bahay na hindi born again. God, yan ang aking dadalhin sa 2015. And I would like to thank you today, God. And I receive it today, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah.